Ang nakakatakot na hula ni Windra Fortune sa gobyerno ng Pilipinas. Nakakakilabot na hula na naman ang ibinahagi ni Windra Fortune o Ate Windra tungkol sa ating gobyerno sa Pilipinas. Ang hula niyang ito ay noong Agosto 2025, ang iba ay nagkatotoo na daw at ang iba ay mangyayari pa lang daw. Ayon sa kanyang mga baraha, isang malaking pagsabog ng katotohanan ang mangyayari, mga katiwalian, pagkakalantad ng mga opisyal at mga taong lalaban para sa bayan. Ayon kay Windra, huwag susuko ang mga mamamayan dahil lalabas ang katotohanan. Kaya heto na ang 10 nakakakilabot na hula ni Windra Fortune tungkol sa gobyerno ng Pilipinas. Pang-10, ang lihim na DPWH scandal. Ayon kay Windra, may isang taong malapit sa DPWH na sangkot sa malaking anomalya sa pera. Sabi niya, ang dami ng ipinamudmod, ipinamigay, at ito raw ay mabubuko sa harap ng publiko. Kasama umano rito ang isang babae at isang lalaki at magiging simula ng pelikulang Sarsuela ng katiwalian sa gobyerno. Mabubunyag kung saan talaga napunta ang pondo ng bayan. Pang-siyam, malapit sa presidente. Isiniwalat din ni Windra na ang taong ito ay malapit mismo sa Pangulo at sa asawa ng Pangulo. Ito raw ang dahilan kung bakit mas lalong lalaki ang iskandalo. Sabi ni Windra, mabubuko kung sino ang tunay na may hawak ng kaban ng bayan. Ang katotohanan ito raw ay magiging malaking kahihiyan sa kasalukuyang administrasyon. Pang-walo, ang 6 na nakikinabang sa kaban ng yaman. Sabi niya, iilan lang daw ang tunay na nakikinabang sa yaman ng bansa, 1, 2, 3, hanggang 6 na tao. Sila raw ang may control sa kaban ng bayan. Ngunit may 5 matitibay na Pilipinong mapagmahal sa bayan ang bubuo ng isang panukala para maibunyag ang katotohanan. Ito raw ang simula ng pagbangon ng Pilipinas. Pang-7, ang abogadong nanganganib. May isa raw abogadong lalaki na gustong ilantad ang katotohanan. Ngunit babala ni Windra, may nagtatangka sa kanyang buhay. Ang taong ito raw ay dapat ipanalangin at ingatan dahil siya ang magiging susi ng katotohanan laban sa katiwalian. Pang-6, pagkagising ng bayan. Sabi ni Windra, nagigising na po ang mga tulog. Marami raw Pilipinong mamumulat at makikibaka upang ilantad ang mga irregularidad sa gobyerno. Marami ang maglalakas loob na tumestigo laban sa mga makapangyarihan. Pang-5, panawagan para kay Duterte. Isa sa pinakadirektang sinabi ni Windra ay ang panawagan na maibalik ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi niya, ang dating presidente ay dapat maibalik dahil siya ay nasa linya ng universal power. Ayon sa kanya, si Duterte raw ay walang kasalanan. Lalabas ang mga testigo na maglilinis ng kanyang pangalan. Pang-4, ang pagtatangka na itago ang katotohanan. Babala ni Windra, may mga gumagawa ng mga drama at kwento para ilipat ang atensyon ng publiko sa ibang issue. Ngunit kahit anong pagtatakip, sabi niya, hindi na po kasi universe na po ang gumagalaw. Ibig sabihin, ang tadhana na mismo ang kikilos upang mabunyag ang katotohanan. Pang-8, pag-angat ng bagong mga leader. Hula ni Windra, may magsusulputang mga bagong senador at congressman na tunay na makabayan. Sila raw ang magsasama-sama para ayusin ang gobyerno at labanan ang korupsyon. Ang mga ito ay mabubuting tao na dadalhin ang good energy ng universe. Ayon pa sa kanya, isa sa mga titingalain ng bayan ay si Senator Chis Escudero dahil hindi siya nagpailalim sa mga utos at nanindigan sa tama. Pangalawa, ang inosenteng babae. May isang babaeng leader daw na pinipiringan at pinipilit itali ng mga kalaban. Sabi ni Windra, nakapiring siya pero makakalaya rin. Ito raw ay tumutukoy sa kasalukuyang vice-presidente na anyay walang kinalaman sa mga katiwalian sa budget. Sa tamang panahon, lalabas ang katotohanan at lilinis ang kanyang pangalan. At ang ating number 1, muling pagbangon ng Pilipinas. Sa huli, sinabi ni Windra na muling babangon ang Pilipinas. 3 malalaking problema daw ang masusolusyonan bago matapos ang termino ng kasalukuyang Pangulo. Kasama rito ang pagbubunyag ng mga katiwalian, hustisya sa mga inosente at pagbabalik ng tiwala ng taong bayan. Sabi ni Windra, magtatagumpay po ang Pilipinas dahil ang universe na mismo ang kikilos para sa katotohanan. Mangyari man o hindi ang mga hulang ito sa politika sa Pilipinas, lagi nating tandaan, sa Diyos lamang tayo magtiwala,
hindi sa mga manghuhula. Ang nakakatakot at nakakakilabot na hula ni Jovi Vargas, isang kilalang manghuhula na may matinding mga pahayag tungkol sa politika at hinaharap ng bansa. Ang 10 political at environmental predictions ni Vargas Part 2. Pang-10, ang pagbagsak ng ilang eroplano. Isa sa mga prediction ni Vargas ay ang pagbagsak ng 5 maliliit na eroplano sa loob ng taon. Ayon sa kanya, hindi ito magiging malalaking commercial jets, kundi mga private o regional aircraft. Bagamat hindi pa nakukumpirma ang eksaktong bilang, may mga naitalang maliliit na insidente ng plane crashes nitong nakaraang mga buwan. Ang prediction na ito ay nagpakita kung gaano kahalaga ang aviation safety at kung paano minsan ang maliliit na pangyayari ay nagiging headline lalo na kung ito'y nahulaan na. Pang-9, bagyo at bagong virus. Ayon kay Vargas, darating ang matitinding bagyo at isang bagong virus ang lilitaw, ngunit hindi na mauuwi sa lockdowns tulad noong panahon ng COVID. Sa halip, magiging usapin daw ang mga bakuna at proteksyon. Kung titignan, totoo ang bahagi ng bagyo taon-taon naman, talagang dumadaan ang malalakas na bagyo sa Pilipinas. Tungkol naman sa virus, may mga pananaliksik ngayon na nagbababala sa mga bagong variants at maging sa mga posibleng bagong sakit na pwedeng lumabas. Hindi pa eksaktong nangyayari ang lahat ng sinabi, pero masasabi nating may bahaging tumatama ang hula na ito. Pang-8, mga usaping politikal na mas lalong iinit. Sabi ni Vargas, lalong magiging mainit ang politika lalo na't papalapit ang halalan sa 2028. Makikita raw natin ang kaliwat kanang batuhan ng issue at ang paglakas ng mga paksyon. Hindi man eksaktong hula na may petsa, pero nakikita na natin ang senyales. Lumalakas ang mga alyansa at dumarami ang mga pasaring sa gobyerno at oposisyon. Pang-7, pagkakawatak-watak ng mga alyansa. Isa pa sa mga hula ni Vargas ay ang pagkasira ng ilang political alliances. Mga dating magkaalyado, bigla na lang daw maghihiwalay at magsisimulang magsalita laban sa isa't isa. At kung titingnan natin ngayon, may mga balitang kumakalat ng pagkakabaha-bahagi sa malalaking pamilya sa politika. Pang-6, paglalaban ng impluwensya sa Senado. Hula rin niya ang mas matinding paligsahan ng impluwensya sa Senado. Ang bawat grupo gagamit ng lahat ng paraan upang makuha ang pwesto at liderato. At dito na pumapasok ang isa sa pinakatampok na hula niya na napatunayang totoo. Pang-5, pag-angat ni Tito Sotto bilang Senate President. Bago pa man mangyari, sinabi ni Vargas na muling uupo si Tito Sotto bilang Senate President. At ngayon, ilang buwan lang ang lumipas, nangyari na nga ito. Isang malinaw na halimbawa na ang ilan sa kanyang mga prediksyon ay talagang nagkakatotoo. Pang-4, mga usaping pandaigdig na may epekto sa Pilipinas. Kasama sa mga pahayag ni Vargas ang posibilidad ng tensyon sa West Philippine Sea at kung paano ito makakaapekto sa politika ng bansa. Ayon sa kanya, ito raw ay magiging isa sa mga malaking punto ang debate sa mga susunod na taon. Pangatlo, ang pag-usbong ng bagong leader. Hula rin niya na may mga bagong pangalan na sisikat sa politika, hindi galing sa tradisyonal na pamilya, kundi mula sa mga progresibong hanay. Ang mga ito raw ay magbibigay ng bagong kulay sa politika, bagamat haharap sila sa matinding pagsubok mula sa mga lumang dinastiya. Pangalawa, mga panibagong kilos protesta. Sabi ni Vargas, hindi maiiwasan ang malalaking kilos protesta, lalo na kapag dumami ang isyu ng bayan. Mga sektor ng kabataan, manggagawa, at simbahan ay muling magigising at lalaban para sa kanilang paninindigan. Ang senyales nito ay nakikita na natin ngayon sa iba't ibang rally at pagtitipon. At ang ating number 1, ang malaking pagkakawatak ng bansa sa politika. Ito ang pinakamalakas na hula ni Vargas na darating ang panahon ng matinding pagkakawatak-watak ng bansa sa politika. Hindi man literal na hatiin ang teritoryo, pero sa ideolohiya, pananaw at suporta sa mga leader, magiging mas malalim ang banggaan. Nakikita na natin ang mga unang palatandaan nito. Mula sa sagupaan ng mga partido, bangayan sa social media, at patuloy na pag-init ng halalan. Kung mangyayari nga ito, magiging isa sa pinakamalaking pagsubok ng ating bayan. Tandaan natin, mangyari man o hindi ang mga hula sa kataas-taasang Diyos lamang tayo magtiwala, hindi sa manghuhula. Ano ang masasabi mo sa mga hulang ito? Magkatotoo kaya ang mga predicsyong ito? O pananakot lamang? I-komento mo naman sa ibaba, i-like ang video, i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless.